Hello guys! Ayan, so nandito tayo ngayon. Kasama natin ang isang sisi natin. At interviewin ko siya about sa life niya dito sa Singapore. So, wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong sobrang love ko tong ano na to, butit pumayag siya. Pero hindi ko siya papakilala siya mag-i-introduce sa kanyang self. Ayan. So, papasok muna kami sa ano guys, wait lang. So ayan, so nandito na kami sa loob ng MRT. So ayan, saan ba yan siya? Saan ba dapat tayo? Dito tayo sa kabila. Ano bang ano natin? Isang way lang doon. So, ayan, magpapakilala siya. Sasabihin niya yung name niya at ilang taon ba siya at saka taga saan siya sa atin sa Pinas, guys. So yun, wait a minute at kami naghahanap ng ano. Ayan, wait ha. Ayan. So anong name mo, Sisi? Ilang taon ka? My name is Hazel. I'm already 39 years old from Sultan Kudarat. Ayan. Wow, tayo, ang layo pa no, napinanuhan. So ngayon, magtatanong tayo ng ano sa kanya. So gaano ka nakatagal dito sa SG? I'm working here for 5 years plus. Okay. Sa isang amo lang, Sisi? No, it's my second employer. Actually, I just finished my 4 years to contract in my first employer. Oh, yun pala. So at tatanong ko lang, maalala mo pa kaya yung agency mo sa Pinas at saka agency mo? Actually, ang agency ko sa direct from Singapore, ang The Branch. Yan. Oh, The Branch ang sa Pilipinas, Sisi, di ba merong my mother, sir, parang ano hindi masama. Hindi ko na maalala ko ng name noon, pero yun ang nag-assist doon sa akin sa Pilipinas. Okay. Since nag-apply ako direct dito sa Singapore, refer from my friend. Referral ng friend mo. So parang direct ka nga talaga. So maalala mo pa kaya, kasi may mga nagtatanong sa atin kung magkano ang nagagastos pag pumupunta dito sa Singapore o nag-a-apply. Mga estimate mo sis, magkano, malaki ba? Kasi galing kang Mindanao, di ba? Based sa experience ko, kasi ang first time akong pumunta dito, it's a deduction. So yung ginastos ko lang is yung fare ko going to Manila, then ticket ko yan, then ang medical ko, syempre sa akin yon. And the rest wala na, sa agency ko na. Pero may deduction ako, just good for 3 months. So mga magkano estimate mo nagastos? May 20,000 or wala namang 20,000 actually. Kasi ako, I just stay in Manila for almost 27 days. Accommodation yun? Or may kakilala? Sa accommodation. Free ang accommodation? Ang accommodation namin free, pero yung food sa amin. So mga estimate mo nasa around 10,000 yung gastos? Kaya, kasi hindi naman ako tumagal ng agency. Madali na ako. Before ako pumunta ng Maynila, may contract na ako, may employer na ako. Kaya yung parang inintay ko na lang yung pagkakuha ko, tsaka yung payos ko. So dyan tayo sa kabila, Sisi. So cut muna natin. Dito ba kami? Ay, ang galing. Continuation, guys. Yung work mo naman dito, Sisi, saan ka ba, sa newborn, sa kids, or sa elderly? Actually, since newborn talaga yung naalagaan. Until now? Di ba nakadalawang employer? Until now, my second employer ko, newborn pa rin. Okay. Ito naman, Sisi, nasa sayo kung gusto mong sagutin or hindi. Magkano naman ang sahod ng ating isang Sisi? At saka ilan ngayon, ang salary ko is 750. Fixed na po yan, siya, with 4 days off, then public holidays. Wow, sana all. Ay, naku, ang swerte mo. Saya naman. Uy, yung laki ng sahod mo, 750 din plus a day off na 4 times. Wow, malaki yun, guys. Malaki siya, in fairness. Tapos, tanong ko dito is itong madalas nating gusto malaman to ng mga kapwa Pilipino. Yung yung pinakamahirap na naranasan mo nung nag-work ka dito sa Singapore? Actually, based sa experience ko, of course, ang pinakamahirap sa akin is yung nagkaroon ako ng parang two works kasi that time pumupunta ako ng Malaysia kasi yung employer ko is may bahay sa Malaysia, yung mother and sister niya. So, I need to work pa rin doon. So, yung worst is pagod ka sa biyahe, then after all, magtatrabaho ka pa doon. So parang kaya ako nag-change ng employer. That's the reason why I changed employer. Oo nga, mahirap kasi minsan pag walang tamang pahinga, So, ito naman, kung ano yung pinakamahirap or struggle mo sa pag-work dito, ano naman yung pinakamasarap at nagustuhan mong dito sa Singapore? Bakit nagustuhan mo Singapore? Ano yung... Well, siguro yung may freedom ako. Yes, that's it. Tapos yung nai-enjoy ko, ko dito sa
So I prefer to stay in Singapore because I have an experience also when I was in Saudi Arabia. Oh, na-compare mo. Ayun na maganda kasi may comparison tayo, guys. So, ayun. Since napag-usapan natin kung ano nagustuhan natin sa pag-work mo dito sa Singapore, ang tanong ko is, masaya ka ba na until now is nandito ka pa rin sa Singapore? Yes, I wanted to stay here in Singapore if I'm not happy. O sige, ito yung last question natin. Kung galing sa ating isang sisi. Kasi ang tawag ko sa kanya guys is sis Pretty. Kasi tingnan naman napaka-pretty niya. So ang yeah. So ang ano ko, ang last question, kung meron kang mai-advise sa kapwa natin Pilipino na gusto mag-apply dito or inspiring na mag-apply dito, anong masasabi mo, ma-advise mo at saka So sa mga gustong mag-apply, if you want to choose a safe country, I prefer to consider it the Singapore for your own safety because Singapore, to look forward talaga, mas safe talaga ang Singapore to compare to other countries. oh ayan, ayan. So parang naano ako doon. So ngayon guys, meron na kayong idea. Hindi lang puro side core. Pero pag dito na kayo sa Singapore, wisely lang of course because you have 4 Sundays off. Kayo ang magagastos ng mga pagkain nyo, of course, sa inyo lahat. Pero syempre kung medyo maano pa yung mga sahod nyo, nasa inyo yun yung pagbabudget. Paano nyo naman i-budget yung sahod. Ganun lang yun. Huwag masyadong maloko. Yun lang advice ko talaga dito. Pag dito ka sa Singapore, wag lang kayong maloko. Yun lang talaga. Para magkaroon kayo ng savings. O kailangan yun mag-ano ng financial management. Ganda lang yung kapital. So yun. So kailangan yung maging maging wise lang talaga. So yun guys, Kasi ayun. hindi abang buhay na sa abroad tayo. Ayun, tama din naman. Kasi ang katawan natin ay may hangganan naman, hindi tayong laging malakas. Since nandiyan na yung trend namin guys, ayan. So bye-bye. Salamat again Sisias. Thank you. So, Welcome. sobrang love ko talaga siya. Thank you sa pagpapaunlak. Ayan, bye-bye guys.